Kasama natin si Ma'am Joji Higoy at saka si Ma'am Lisa po. Liza. At andito pa rin tayo sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Dito yan sa part po kayo ng Sericulture Research and Development Institute. Opo. Particularly dito po yan sa Silk Processing and Weaving Center. Okay, so marami na tayong na-discuss from mulberry, farming ng mulberry hanggang doon sa pag-alaga ng silkworm. This time, sa processing po tayo. Ma'am, ano po ang makikita natin inside? Dito po ay mayroong makikita natin yung kung paano prina-process po yung Cocoon. from cocoon to silk yarn or silk thread into silk fabric po and Yan. other wearable products. Alright. Sige ma'am, puntahan natin Okay inside. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Dito po, Okay. ito po yung raw material natin na cocoons. Ito yung inaalagaan na aming farmers Oo. at late age po. So, inaalagaan lang ng farmers namin for 2 weeks. And then, mag-spin na siya, magiging cocoon na siya. Magiging cocoon na. And at yung mga farmers namin, i-deliver dito sa filature or silk processing center o weaving center. At binibili po namin ito at 350 Per kilo. per kilogram of cocoons po. Yung 1 kilogram ma'am of cocoon, more or less, mga ilang, ano Ang yan? kwan po niyan natin is 10 kilograms of cocoons is equivalent to 1 kilogram silk Of yarn. silk. So yan, silk yarn. And can be woven into 13 to 16 meters of silk fabric or converted into 5 to 6 barong cuts. Oh, Ganun po. from 10 kilos. 10 kilograms of fresh cocoon. cocoons. Apo. Ilang farmers po ang pinanggalingan nito ma'am? Itong mga cocoon sa to? Ang active naming farmers is more or less 50 to 60. 60 farmers po namin ang active na meron po silang sites, sericulture sites. Kung saan sila ay nag-aalaga ng uod and then dinideliver na nila dito at binabayaran. Kami po, ang SRD ay ang sole Mismo. na market Buyer. nila. Kami po ang bumibili ng products nila. Kasi yung mga farmers namin is, na-forma po sila into association, tinutulungan po namin sila ang partner sa paggawa ng silk products. Oh, I see. Okay. So, from here, pag na-deliver po dito, ano po ang proseso? Ina-accept po namin, meron po kaming tinatawag na cocoon assessment. Okay. So, yung in charge nito is ina-assess niya. Nag-cocoon sorting po kami. Sineseparate yung good or ang good from bad cocoons. And then, meron po silang ginagawang CSP or yung cocoon shell percentage assessment po para makita yung quality ng cocoons. Kung good cocoons po sila, binibili namin at 350 per kilograms. Pag na-sort na po at yung bad naman po is 60 per kilograms Per po kilogram. ang pagbili namin sa So, aming ito po farmers. ay na-sort na, hindi pa? Na-sort na po ito. Na-sort na. So, ito na po yung na-dry good. na po pa. Dry na po siya. Ah. Kasi, pag dineliver dito, kailangan po ng CSP, pagkatapos nun isi-dry namin para po siya may stifle o mamatay yung nasa loob. Kasi kapag hindi namin gagawin yun is lalabas o mag-i-emerge yung pupa dito sa cocoon, masisira siya. Masisira. Mawawala yung continuity ng thread. Kasi a single cocoon contains to 800 to 1,000 meters of silk thread. Wow, ang haba. Yes po, ganun po siya. So pag nakat yun o lumabas, mag-emerge yung pupa, wala nang continuity.
putol-putol so, na. Yes po. So, kailangan po namin i-dry. I-dry itong mga cocoons. Cocoons. Okay. Yung process ng drying, paano yan, ma'am? Drying is mga 4 to 6 hours of drying siya. Sa direct sunlight? Ay, no. Or Meron may po kaming drying makina? machine. Oh, Meron po I kaming see. drying machine. So, ito po yung may mga machinery po kami dito. Good afternoon po. Ito po yung cooking machine na hindi ito pa yun. siya operational. Okay. Kasi nga po yung issue po natin sa electricity. Ayong Kailangan hindi mapaandar kasi nagda-drop. Kailangan po nating, maayos po muna siya. So, ito po yung drying machine. Si Ma'am Elalyn Minor, siya po ang in charge sa drying ng mga cocoon. So, it takes, ma'am, 4 to 6 hours ang pagdadry. Ito po yung drying machine, sir, yung mga fresh cocoons. Ilalagay lang dito. Para patayin lang po yung pupa sa loob. So, ganito. Ayan. By tray po, nilalagay yan. So, buhay pa po ito. Na-dry na to, Ma'am Elalyn? Na-dry na siya. Okay. So, just for demo purposes lang. Para makita nila yung drying. Anong texture po nito pag hindi pa siya na-dry? Mabigat? Ay, opo. Bigat po siya. So, magiging magaan na siya pag na-dry na po siya. Ilang hours, ma'am? Para hindi ako... 3.5 okay. hours. Kamali. 3.5 hours po ang drying po nito. Ilang percent po ang nawala from the original kapag na-try? Uh, By weight. By weight, ideally is 60%. Pag na-dry na, fully dry, naging half lang. Half kilo na lang. Kilo na lang. Opo. So, 50%. 50%. Pero ideally, 60% ang drying ng kwan. Oo. Okay. So, after na ma-dry natin, ano po ang next step? After drying po, then cooking na po. Kasi every day, may nakakwan na schedule dito of reeling. So, iluluto siya. So, for the meantime is, parang niluluto po siya. Ayan, yan. Yung sinabi po ko po kasi kanina, na cocoon assessment, nakakwenta na po doon kung ilan yung denier niya or thickness ng cocoon. So, pag, kailangan ang requirement po namin kasi is 21 denier na thickness ng cocoon. So, from that cocoon assessment, malalaman na po natin kung ilang group of cocoons to meet the 21 denier na size ng thread. So, an average of 10 to 12 pieces of cocoons ang per group nito para makuha natin this 21 denier thickness of the Wow. thread. Yan po. Sobrang liit yung... Yes po. ano siya, gagawa na siya ng thread from the cocoon. You know? Sige ma'am, So, explain okay na. po natin ano yung nangyari. So, talagang dapat po yung reeler natin is talagang skilled siya. Kasi yung feeding po natin kailangan ma-maintain yung number of cocoons. Habang nagre-reel po or nag-ooperate itong reeling machine, kailangan po ma-maintain yung number of cocoons para even. Even yung thickness nito. So, ibig sabihin, pag nakuha na lahat, na-unwind na yung thread from that cocoons, mahuhulog na lang yung pupa. Ibig sabihin, nakuha na lahat. Tapos na. Yung yes po, yung thread dito. And then, dudugtungan siya. Pag Or tapos na rin. Pag naputol po, talagang dudugtungan po. Kasi hindi mo naiwasan na 100% is tuloy-tuloy ang pag-unwind. So, ayan. Kaya mabusisi rin po talaga ang processing nito. So, ayan. Pag na-maintain na yan, naubos na-maintain all throughout the process ang number of cocoons na kailangan at na-unwind na lahat.
So, okay na siya. So, ang tawag po natin dito from cocoon is na-process na siya into raw silk. Raw silk na Raw siya. silk po, raw silk. Sa Aklan po, ang raw silk na to is ito na mismo ang kanilang wini-weave into fabric. So, yung barong nila makikita po natin na manipis. Pero dito sa atin, dito sa Sariculture Research and Development Institute, 21 din year, 4-ply po ang kakapal ng ating kwan dito, fabric. 4-ply po siya. So, Kaya makapal. ma-imagine nyo po. Ito, binibili nila sa amin, raw silk na, ito na po ang wini-weave nila. Pero dito po, pinoprocess namin, yung sinasabi ko po sa inyo, into thrown silk. From raw silk into thrown silk, para makuha po natin yung 21 denier 4-ply thickness of the thread or the fabric po. Yan. So, ayan, ito po yung reeling process. The output is raw silk, and then it goes undergo another process, the re-reeling, wherein we transfer from the raw silk from this bobbin into silk yarn hanks. Ayun po. naman. Oo. Yes po. That's So, the next yan, step. yan. The next Oo. step is re-reeling process. Wala ka lang doon yan. Kada doon. Ate Let. Isa lang? Dalawa para makita nila. Ayan po. This is the re-reeling process, wherein we transfer the raw silk from the bobbin, small bobbins, into this bigger hunk. Yan na siya. Ano po ang purpose? Bakit ka lang i-transfer dito sa bigger? Para po ma-transfer siya, or i-transfer into silk hanks. Silk hanks po. Mamaya makikita ninyo, pag na-unwind na, nakuha na lahat doon, magiging, maililice po siya itatake, maililice po siya para hindi magkabuhol-buhol. And then, aalisin natin yung silk hand from this bigger reel to facilitate the subsequent processes or the next process. Kasi maraming proseso yan. From cooking to reeling, re-reeling, winding, doubling, twisting, rewinding. Dami po. So this is the re-reeling process. Lahat po ng processing ito is meron pong kinakailangan na steam. Kaya meron po kaming boiler doon na ino-operate doon. Kailangan po kasing may steam para ma-maintain yung good quality of silk na ginagawa po natin dito. Pwede nating makita na doon, sir. Sige, ma'am. Okay. Next process po tayo. So, ito po. Ito po, yung sinasabi kong Ito yung silk na-reeling. yan. Opo, ito na po siya. Ito na po yung raw silk hunk. Yan yung ganun po, nag-undergo ng re-reeling para ma-form into hunk. Para ulit, ma-transfer from that silk yarn into bobbins. Ayan na. Yes, this size ng bobbins. This is the winding process po. Mahirap po mabusisi kasi you have to find the end. Kailangan mo mahanap yung end po. This is the reeling, winding process. And then, connect mo siya dito sa bobbin, and then, mag-unwind ulit. Until ma-transfer, Ulit lahat. yes, from silk hunk to this bobbin. Ito po yung tapos na. Ito po sir. Tapos na yan. Papunta po Papunta rito. Ako. Yun yung thread, oh. Nag-usap kami kay President. Ang apprehension niya, pag na-vlog, one na kayo ng program. So ito na yung ready na i-weave nila. Ay, ano pa yun sir? Hindi pa po sir. Hindi pa. Ano po ang tawag dito sa process na to? This is the winding, Winding process. Po. process. So from the winding, kukunin yan, saan na po dadalhin? Sa next, doon po, Doubling. Sige ma'am, tingnan naman natin yung doubling. Bakit doubling? Dodoblehin mo? Opo, combination of thread po. Ah. Kasi dito po yung doubling,
At saka meron po tayong tinatawag na Z and S direction ng thread natin. So from here po is magko-combine yung dalawang, yung nakita nyo po doon. Dalawa po, ko-combine natin. Magiging isa. Opo. So from here, 2-ply na siya. Two-fly na. And then, pagkatapos niyan ng Z direction, or S ba yan? Hindi ko makuha S direction, ayan. Doon sa kabila naman, i-combine ulit into Z direction. So, yan. Pag Anong difference ng S and Z direction? sa purpose po ng twisting yan, kailangan po opposite ang direction nila sa mag-succeed po yung processing natin na next is twisting. Two-fly na bali to. Ayan o, kita mo Ella, dalawang thread, ito nang galing dito. So, dalawang thread, gagawin na niya ngayong isa. Kaya ang tawag sa kanya ay doubling. Doubling. Okay. Ito na po yung na-doubling. Oo. 2-ply. Two-fly. Ready for twisting na po. Ready for twisting na Iti-twist. to. Grabe ang Kasi process. po, ganito, nag-doubling na siya. So, ito-twist po namin. After twisting, it will be subjected into yarn setting or, yun po, steaming. Okay, After na tingnan. steaming po, is idodobling ulit. So, 4-ply na siya. Magiging 4-ply. okay. After doubling, twisting ulit. Di, 8, 8 na. Maraming proseso, opo. Dalawang beses na mag-duplicate ka sa dalawang beses po na. Opo. Oh. Pagkatapos po ng twisting ng 2-5, sir, i-steam po namin ng mainit. Yun na po yung 4-ply na na-steam, ready for digami. Pero i-steam pa lang po namin. Ayan. Tingnan nga po natin. Yan ang sarang 4-ply namin. Yung galing na po dito sa twisting Doubling. po ito. Ito na yan. Sa twist. Tapos na i-steam po namin. Tapos i-rewind namin dito para mai-ready na for hang na ganito. Ito po ang tinatawag naming rewinding process. Rewinding machine. Yes. And this is called na throne silk. Karon silk na po This yan. is the throne silk ready for fabric production. Oh, ready na. So, maproseso po. Kaya, Grabe ang So, proseso. yung nakuha ninyo kanina, silk. originally is magdo-doubling ano po. Mm. After doubling into that direction, twisting. After ng twisting, yarn setting or steaming. And then yung na-steam na yon, Balik. idodobling ulit. Doubling ulit. Para ma-4-ply. Bago namin i-4-ply ulit. Then, Maging after 4-ply yan, na. twisting ulit po siya. And Okay. then, steaming. Ulit. And then, rewinding. Ah. So, ang habang proseso po. Mahal po talaga. Kasi pure silk talaga. Wala pong halo ito. Meron po kaming tinatawag na wet processing po wherein naglalaba kami or washing, bleaching, dyeing, and degumming. Sa different silk yarn requirement for fabric production. Kasi before weaving, there are preliminary activities. Yeah. Bago po talaga yung pag-weaving per se. Kasi hindi namin mai-wabar po sir na ganyan. Ibabalik ulit sa ganito. Yes po. Sa babin. So after nyan, it will go back to winding process para ma-transfer from the yarn or thrown silk yarn into bobbins. Ready for warping, the next process of the preliminary activities for weaving. Preliminary pa lang yan. Yes po, preliminary. Okay. Okay, ma'am. So, pag natapos na tayo sa preliminary, what's next? Mga activities po nila is warping, Warping. burning, dressing the loom. Hello! Yun po yung sinasabi naming preliminary activities before the weaving process first Starts. Yes po. Yan. Warping, beaming, dressing the loom, denting. Ayan yung denting. Parang parang ipapakat mo siya Kasi ayan. pabiming po yun, yung i-roll doon. Oo. Then, after po nun, drawing in, isa-isa po nito. Isa-isa Ayan, po siya. na-proseso po. So, 1,140 po, isa-isa po. May counting po yan eh. Mm. And after po doon, bali, dalawa-dalawa na po. 1, 2, 3, 4, 1,
Ano pong itsura nung... Ah, ito, nagpiprepare ka pa lang. Prepare ko lang. Hindi ka pwedeng magkamali dito sa preparation. Hindi naman po. Meron lang po tendency na nagdo-double po. Pag nag-double po, inaalis na lang po namin yung pag meron naman po na pilitin ng lagyan, maglalagyan ng lagyan. Kailangan po kasi talagang pantay-pantay po ay lahat po meron. So kung na-prepare na, ready na po siyang mag-weave. Yes po. Ito na po yan. Opo, yan yung weaving. Ayan, weaving process. What do you call this design, madam? Sunshine. Sunshine design. Yeah. Sunshine design. Oo, nag-undergo po kami ng product development, design development ngayon for patenting po or industrial design, application for industrial design. So yan, encourage namin ang mga weavers namin and researchers para po mag-conceptualize ng mga new design, innovative designs para sa aming mga fabric, silk fabrics. So instead na embroidery, Opo. sa weaving pa lang, i-design mo na. Opo, itong tinatawag namin suksuk design. Kasi sinusuksok ang design. Hindi lang po embroidered. Talagang embedded sa fabric. Part talaga ng fabric. Yes po. Ano po yung pinang-design nyo? Ano rin, silk din? Yes po. Na deny. Yes po. Dyed in, naturally dyed po yan. Using sampalok barks. At patingin, sampalok ba yan? Tamarind. Ano pang iba? Ano pa? Meron ba dyan? Ito po. Dinaday po nito. Ito muna, idaday muna. Para mas maganda talaga ang kalabasan ng fabric, we have to dye first the silk yarn or thread bago po siya i-weave. Kasi mas maganda po talaga effect kesa yung fabric na mismo ang idaday mo. Ang idaday. Opo. Yes. Ito po natural dye ulit. Ito po, ang dye to ay Sampalok. sampalok, the fruit, Bark. The bark. the bark. Yes po. And then ito po, Dubyun daw? Anong what is that's a Ilocano term. Yes po. Yeah. Opo. Bark ulit. Talagang Bark din siya. indigenous dyeing po Magkaiba tayo. magkaiba yung color nila. Marami po talagang ma-extract tayo na different colors from natural dyes talaga. Meron pang orange. Talagang kung mag-kukantala talaga tayo, maraming ibang kulay ang mapuproduce from these natural dyes. Ito, Natural dye din ito. Pero anong pangalan nito? Na tie and dye, pero ano nga ito? Green. Ay, synthetic. Synthetic dye naman. We are also using synthetic dyes for imparting colors to our fabric. Yes. ito naman, Synthetic daw. synthetic din. But we can extract green colors and other pastel colors also from natural dyes. But mostly, we can produce earth colors from these natural dyes. Earth colors. Yes po. So itong ginagawa niya, ma'am, plain? May design din? Hindi ka pa umabot Hindi sa pa design? umabot sa design. So kung tatanungin niyo po kung ilan ang nagagawa ng average weaver po natin, it will take 1 meter in a day. 1 meter? Yung isang barok sir na 3 meters, isang linggo na. Isang linggo? May design na po yun, 3 meters. Wow! Grabe ah. Doon sa weaving lang yon, yung pag... Paglalagay namin dito sir na isang araw din. Tapos isang araw din sa paglalagay dito sa rib niya. Oh. Hindi, pero yung weaving per se lang, weaving lang, you can produce a meter in a day, di ba?
Pag weaving The lang actual mismo. weaving lang. Yung ganun lang. Pag weave mo lang, hindi mo na i-count yung dressing the loom or whatever design. Pero yung weaving lang, sir, it will take, yun nga, minimum of 3 days sa isang 3 meters kasi yun po yung para sa barong, long sleeves barong po. Mm-mm. Kaya gagawin ng isang weaver ng 3 araw, 3 to 5 days. Oo, 3 to 5 days yung isang barong. Isang barong. Yes po. Ganun po siya kalaborious. At saka hand-woven pa siya. Yeah. So kung naghanap kayo ng 100 silk, 100% silk. hand-woven silk, dito po kayo sa SRDI. Makakakita. Research and Development Institute. So ayan, non-stop po ang pag-innovate namin dito, pag-create na new designs, new ideas, para po tayo mag-sustain dito po sa operation natin. So pag na-weave na nila, anong next? Weave na nila, then ipapasa sa amin, pasa sa wet processing pala. Sa Wet wet processing. processing, mailalaban na siya. Ah. Meron po kasing mga customers, kinikater namin, gusto nila yung andigam, yung tumatayo talaga sa barong. So yon, partially digaming ang ginagawa lang namin. Meron din kaming fully digaming when alam nyo yung bagsak. Bagsak. Ganun po. So next po, tignan nyo, gusto nyo makita po yung mga patented po na designs namin. At sige dito po, sa, let's go. sa kabila. Ayan po. Nakapatented siya. Yes po. Yan po yung mga nagawa ng designs. Mga bagong designs. Sa baba, ito yung mga dupyon. Actually, yung dupyon is out of waste products or bad cocoons. Yung na-sort naming bad cocoons, na-produce pa rin sa into fabric. So, wala pong sayang dito sa sericulture. Yan, sir, yung magiging ganon ng barong. Hindi to sa harapan. Tuksok butterfly. Yes po. Yung butterfly, ayan po. Yung butterfly. May actual na fabric. Opo, pero mga bago-bago na yung mga nandun. Depende po kasi sa saleability. Kung ano po yung ino-order nila, yun po. At yung mga mas saleable, yun po, ang ginagawa namin. Sige po, puntahan natin. Pakita po natin. Yes po. Para ma-appreciate nila. Wow, Ayan this is po. nice. Ito po. Sir, ito po. Grabe, ang ganda. Wow. May for sale Opo, kayo? opo. For sale po. This is the binakol. Binakol. Ito po yung iba talagang bago. Kasi intended po for the application of industrial design. Grabe, oh. Ang gaganda, oh. Pwede po, kung gusto niyo po, pwede nating alisin muna para mas maganda yung effect. Maganda rin yan, oh. Opo. Pero gusto ko U-shape yung mga binakol. simple lang. Yan. Ito pa yung mga, ano po, mga fast moving. Po? Yes po. Ito yung mga mabibili. Yes po. Actually, lahat mabibili eh. Kasi, ayan, actually, Ganda, oh. sold na lahat yan eh. May mga nag-o-order na po. Soft. Ganda. Diba? Opo, Barong. opo. Ay, opo. Parang ano siya, no? Oo. 3D. Ganda po yan. Yan yung mga sinaunang design po. Papagawa mo siyang barong or barong na? Barong. Hindi, papagawa mo pa lang. Kasi naka-standardize po kami into 3 meters. Pwede po siya talaga sa long sleeves and for dress sa mga babae po. Yan. Ito po, oh. Ito, ang ganda, Yan. oh. Ito yung mas matigas, ma'am. Opo, opo. Ito yung matigas. Opo. Ang galing, Actually, no? ito hindi nyo lang ma-obvious eh. This is also the... Wow. Tingnan nyo po, oh. Brocade ang tawag po dito. Wow, This ganda. is the lover's knot. Lover's knot. Ganda. By bulk po ang pagguha ng fashion designer si Mr. X. Talaga? Binibili niya. Opo. One time payment niya po, bumili siya dito mga almost 400,000 mga ganon. Wow. Kasi by rolyo ang pagbili niya. Actually, marami siyang order. Yan. Ganda po ito. This is the brocade design, the butterfly design. Yan. For barong din to, ma'am.
Pwede pang dress. Kung gusto nyo po ng overall po yung design niya, ito po, brocade ang hanapin nyo. Ayan. Ayan. So, ito yung mga bago-bagong design. Ayan. Kung gusto nyo. Ayan. Iba-iba ang design namin po. Pwede rin po, ayan, sabi ko, pwede siyang parang abstract or off-white to off-white. Pwede rin para maganda po, yung parang napaka-elegant ang dating niya. Pwede nyo open, sir. Ito rin kasi hindi siya brown. Yeah. Off-white to off-white. O pwede rin gawin ito, yung ipapakain natin na isusuktok na May design kulay. is may kulay. Para obvious yung design po. Mas gusto ko yung Yung kwan lang siya, off-white to off-white, sir. off-white to off-white. Ito kaya, sir, nakaking tulong sa clientele namin, yung na-form namin na sa silk, handicraft producers. Ayan. Yung out of waste materials po namin. 150 po. 150 po. 150 to 130 po depende. Ito 130, yung mga plastic lang 130. Ma'am, magkano yung ganito? 1.6 per meter, so 4.8 yung 3 meters. For 4,008. barong. This is already for long sleeves and for dress also. Dapat magaling yung gagawa ng barong. Masasayang yung tela. Opo. Maganda po ito. Ay, opo. Binakol. Binakol. Ito yung binakol. Yes po. Parang ganito rin po siya, sir. Binakol din po. Pero parang gusto ni sir ito yan. Minsan kasi... Diretso siya na binakol. Oo. Paano po, ma'am? Ang ibig sabihin? 4.8 po. Ayan. Ay, sorry po. Sige lang po. Ganda. Yung shape binakol. Pwede papatahin. Ganito po sir ang kakalabasan. Ganyan Ito yung po. diretso. Ito yung bagsak, ma'am. Bagsak ba to? Oo, parang bagsak. Oo. Kasi yung matigas, asan ba ang may example ng matigas natin? Yung andigam, parang ganito siya, Oh, o yan, tumatayo-tayo. Parang ang ganda ng bagsak. Sabi nila parang busok mayaman. Parang mas maganda to, sir, no? Malambot. Exclusively his, oh. Oo, Ano, exclusively his. Pero hindi ko lang alam. Maganda. Ito bagsak din. Opo. Anong mas mahal, silk or pinya? Sa market talaga, supposedly talaga silk ang mas mahal dapat sa quality niya, sa processing niya. Although maproseso din yung pinya. Yung pinya. Pero makikita niyo yung texture naman niya at manipis po. 'Di ba, sir? Manipis ang pinya. Yung Makati. ano yung sinasabi nila na husi? Ay, sa kwan yun. Mas manipis. Usually doon sa Laguna ba, yung mga ganun. Pero kung quality lang kapag kwan, ito po ang queen of all textile. Ito talaga. Kiniklaim kasi ng pinya, parang queen siya ng sa Philippines, queen of textile. Pero talaga ito ang silk, ang queen of all textiles. Sa mundo. Yes po. Kasi ito nag-a-adjust sa katawan. Pag mainit po is malamig siya sa katawan. Pag mainit ang temperature is lumalamig po. Ah, talaga. Ito maganda to. Dapat magaling yung magtatahe. Chamber of Commerce. Opo. Nagkukan pa kami nag-advertise din po kami sa schools na gusto nilang gumamit ng mga corsage. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.